Maligayang pagdating sa channel ng PHWEAPON. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin sa wikang Filipino ang patuloy na modernisasyon ng Philippine Army, partikular ang pagpapalakas ng kanilang puwersang nakabaluti upang mapahusay ang kakayahan sa labanan at gawing mas moderno ang sandatahang lakas nito. Patuloy na pinalalakas ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, PA, ang kanilang fleet ng mga sasakyang nakabaluti. Isa sa mga pangunahing estratehikong hakbang ay ang pagbili ng 10 Sabra Pandurso 80 na tank destroyers mula sa kumpanyang pandepensa ng Israel, ang Elbit Systems Land. Ang pagbiling ito ay bahagi ng Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may layuning bumuo ng isang matibay at modernong puwersang nakabaluti. Ang kabuuang badyet para sa proyektong ito, kabilang ang 18 Sabra Light Tanks at 2 recovery vehicle, ay tinatayang nasa 9.4 na bilyong piso. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng pamahalaang Pilipino sa pagpapalakas ng kakayahan nitong pangdepensa sa harap ng mga nagbabagong hamon sa seguridad sa rehiyon, partikular sa mga usapin sa teritoryo sa karagatan at mga banta ng insureksyon. Habang sinimula na ang paghahatid ng mga Sabra Light Tanks at inaasahang makukumpleto bago matapos ang 2025, hindi pa natatanggap ang mga Pandurso 80 na tank destroyer. Batay sa kasunduang pinirmahan ng Elbit Systems at kagawaran ng Tanggulang Pambansa, DND, kailangang makumpleto ang buong pagbili sa loob ng 3 taon na may itinakdang deadline sa unang bahagi ng 2025. Mahigpit na binabantayan ng mga eksperto sa depensa at mga opisyal ng militar ang progreso ng pagbiling ito upang matiyak ang napapanahong paghahatid at integrasyon nito sa aktibong serbisyo. Ang Pandurso 8x8 ay isang modular all-wheel drive armored vehicle na orihinal na binuo ng kumpanyang Austrian na Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge. Ang bersyong in order ng Pilipinas ay may turret na dinisenyo ng Elbit Systems na may kasamang 105 mm na kanyon nakapareho ng ginagamit sa Sabra Light Tanks. Ang sasakyang ito ay idinisenyo upang magbigay ng malakas na firepower na may kakayahang sirain ang mga nakabaluting sasakyan ng kalaban mula sa malalayong distansya. Bukod dito, nagbibigay ito ng mahusay na mobilidad, proteksyon at versatility, kaya't ito ay isang mahalagang kagamitan sa modernong labanan. Bukod sa firepower nito, ang Pandurso 8x8 ay may advanced armor protection upang mapanatili ang kaligtasan laban sa mga pag-atake ng kalaban. Meron din itong makabagong sistema ng pag-target at komunikasyon na nagpapahusay sa kahusayan nito sa labanan. Dahil dito, nagiging mahalagang asset ito hindi lamang sa tradisyonal na digmaan kundi pati na rin sa mga operasyong kontra-insurhensya at depensa sa hangganan. Ang Pandurso 8x8 ay magiging pangunahing bahagi ng plano ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na itatag ang unang tank battalion sa ilalim ng Armored Division. Inaasahang malaki ang maitutulong ng unit na ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng PA sa armored warfare at sa pagbibigay ng suporta sa mga unit ng infantry at mekanisadong hukbo sa labanan. Bukod dito, ang pagpapakilala ng mga naturang sasakyan ay magpapalakas sa kakayahan ng PA na magsagawa ng mas epektibong pinagsamang pagsasanay militar at interoperability training kasama ang mga kaalyadong bansa na higit pang nagpapabuti sa kahandaan sa labanan. Bukod sa pagpapalakas ng kakayahang militar, ang pagbiling ito ay isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa harap ng mga hamon sa seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagkakaroon ng makabagong nakabaluting sasakyan
magkakaroon ng mas matibay na kakayahang pananggol ang PA laban sa mga potensyal na panlabas na banta. Ang kakayahang mag-deploy ng makabagong unit ng armor ay makakatulong din sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa loob ng bansa, partikular sa mga operasyong kontra-insurhensya at depensa sa hangganan. Ang pagtatatag ng unang tank batalyon ay inaasahang magpapahusay sa kakayahan ng hukbong katihan ng Pilipinas sa malawakang operasyon ng pinagsamang puwersang pandigma. Ang hakbang na ito ay naaayon sa mas malawak na layunin ng PA na bumuo ng isang mas mobile, mas mabilis at mas mahusay na puwersa na maaaring agad tumugon sa mga banta sa iba't ibang operational environments. Ang presensya ng mga unit na ito ay magpapataas din ng moral ng mga sundalong Pilipino dahil mas magkakaroon sila ng proteksyon at firepower sa harap ng mga nagbabagong banta sa seguridad. Ang kasunduan sa Elbit Systems ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapatibay ng ugnayang pandepensa sa mga pinagkakatiwalaang kaalyado sa buong mundo. Ang Israel, nakilala sa makabagong teknolohiyang militar, ay naging isang mahalagang kasosyo sa pagbibigay ng mga modernong combat system upang mapabuti ang kahandaan ng PA sa operasyon. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagpapatibay rin sa estratehikong layunin ng Pilipinas na pag-iba-ibahin ang mga military suppliers nito at tiyakin ang pagkuha ng mataas na kalidad na kagamitan mula sa iba't ibang internasyonal na pinagmulan. Patuloy na pinapalakas ng hukbong katihan ng Pilipinas ang kanilang fleet ng mga nakabaluting sasakyan gamit ang parehong truck at wheeled combat vehicles upang mapataas ang kakayahang umangkop sa iba't ibang uri ng operasyon.